masasabi ko. Ayoko po na i-take nyo na blasphemy yung sasabihin ko. Pero sana po mas nag-aral kayo bago kayo sumagot sa akin. Ano po? Kasi po, unang-una po sa lahat, yung sinasabi nyo po regarding sa evolution, tapos sinabi nyo po, puro katangahan, yung pinapaniwalaan ko po. Siguro po, sige. Wag po sana ikagagalit nyo kasi kung kayo nababastos, pag sinabi kong katangahan nyo sa inyo, nababastos din naman po kami. Pag sinabi katangahan nyo, pinapaniwalaan namin. So, ganito lang po yung i-explain ko. Ano po? Bali, ignorant kayo pagdating po sa evolution. Ayun na masasabi ko. Kasi po, kami pinag-aralan po namin yan. 90% po ng mga scientists, kahit po i-search nyo po, na ang evolution po is a fact na. So, i-explain ko po yung regarding po dun sa unggoy na sinasabi nyo. Kung totoo ika ang evolution, bakit tayo may unggoy pa hanggang sa ngayon? Ayun ang tinatanong nyo lagi. Na lagi ko na nadidinig. So, ito po ang sagot po doon. That we are not descendants of the apes. We are cousins of them. Ibig po sabihin yan, kung talaga po kayo nag-aaral po na maayos, ibig sabihin po niyan, may variations pong nagaganap. Ang evolution po, hindi po siya nagaganap ng thousands of years. It takes millions of years and even billion of years. Kaya kung sasabihin nyo, bakit tayo tao pa din hanggang ngayon? Ang alam pa lang natin, hanggang 10,000 years pa lang nabubuhay ang tao. Paano siya mag-e-evolve? Million of years nga po. Ano ba? So, alam ko po, hindi nyo pa po alam yung tungkol po doon. Ano ba? So, ang regarding din po sa Bible ay 10,000 or basta maybe 1,000 of years lang po ang mundo. Hindi ko lang po alam kung ano po yung pinapaniwalaan nyo dito sa dating daan, pero po kami, 4.3 billion of years na po talaga ang mundo. So, explain ko lang po, nasagot ko na po yung sa tungkol po sa unggoy, na we are not descendants of them, we are cousins of them. Sana po nag-aral po tayo. May National Geographic po, nandiyan po si David Attenborough, at regarding po kay Charles Darwin po, kami po talaga, humahanga po talaga, kaya nga po tinawag namin na Darwinian yung group namin. So, binigyan po niya tayo ng kakaibang view sa buhay, kung paano tayo nagsimula. Hindi po yung basta na lang may magic, basta na lang na minagic si ganito, minagic si lupa, nabuhay si tao, kinuha si rib, naging babae. So, asan po ang explanation po doon? Kumbaga, ang sa akin po naman, kumbaga, kung magbibitaw po tayo ng isang conclusion, kailangan po pinag-aralan po natin. So, sasabihin niyo po na nasa inyo ang evidence nyo lang po, Bible, which is written around 10,000 years ago, 20,000 years ago, with 20,000 translation. Paano nyo po masasabi na walang mistranslation? At the same time po, ang Bible po ginawa ng mga tao na wala, katulad ng sabi ni Brother Eli kanina, buti po nabanggit niya, ang gumawa po ng Bible ay wala pang alam regarding DNA, regarding telescope, regarding microscope, regarding the universe, regarding cosmos. So, basically, wala pa silang alam. Ang alam lang nila, saan kaya nanggaling ang tao? Ay, sige, ang dali po i-create ng salitang Diyos. Kahit po caveman, kaya nang i-create yung Diyos kasi hindi niya pa alam ang sagot dun sa tanong niya. Wala pa po siyang microscope. Paano niya malalaman ito sa DNA? And genetically proven po talaga ang evolution. So, ikukonsumo ko na po yung oras since na medyo matagal din naman po ang explanation ni Brother Eli. So, ayoko po talaga magalit po kayo sa akin, sa Rationals and Darwinians of Nasugbu. We just want to be factual. We just want to be academically correct. We don't want to hurt anybody. Kahit po ako'y nasa Iglesia ni Cristo or kahit ako'y nasa Katoliko at dating daan, iisa po ang sasabihin ko. Kumbaga wala po akong pinapanigan sa mga ganyan. Yun lang po yung, kumbaga, ipinapaliwanag ko lang po sa inyo. Pasensya na rin po sa inyo lahat. Gusto ko lang po din magsalita po sa harap ng lahat. Yun lang po. Salamat sa iyo kapatid, pero yung sinasabi mo na ang paniniwala nyo is fact. Fact. Tanungin kita, nakita nyo na ba yung missing link na sinasabi nyo between apes and humans? Di ba si Darwin ang nagsasabi ng missing link? Have you any evidence now to show the missing link that will link us to apes? Brother Eli, bali ganito po yun. Regarding po sa missing link, meron naman po talaga po tayo na hukay na tinatawag natin missing link.
Kahit hindi po naman lahat po. Kasi po ang sasabihin Hindi, ko, tinatanong ko lang sa'yo kasi, because you claim that evolution now is a fact. And for it to be a fact, it must be consistent with the former allegations na sinasabi na mayroong missing link, kaya sabi nyo, missing link, nakita na ba? Can you give me any specific link now that will link us to the apes? Asan yung link? Pati yung bodily system ng tao, kung anong link natin sa apes, yung ating mga digestive enzymes sa katawan, kasi iba yung digestive enzymes nila kaysa sa digestive enzymes natin. Asan na yung link noon? Pati yung sinasabi yung allegedly missing link. Kasi natuklasan, yung palang missing link, niloko lang tayo eh. Babasa lang ako kapatid kung bakit tayo niloko. The top 25 crimes of the century according to Time Magazine. Ito po yon sa article number 3. Pakibasa kapatid na Daniel. The Fake Ape Man, 1912. The top 25 crimes of the century. Time Magazine. Eanthropus dawsoni was the scientific name of this alleged missing link, and it would have been an extremely early example of a creature showing both human and ape-like qualities. At 375,000 years old, it put England in contention for a cradle of humankind, being found in the Sussex town of Piltdown. The first Englishman, he was probably called when the anthropologist Charles Dawson found him in 1911. For decades, Piltdown man was cited along with the Neanderthal man and Heidelberg man as an example of early hominid life in Europe. Then in 1953, the fragments, including a jawbone, were tested. They did not contain enough fluorine to be the age that Dawson claimed. Worse, the jawbone was that of a 10-year-old orangutan, its teeth ground down to simulate age, and a crude chemical wash applied to the bone to make it appear ancient. No one knows who perpetrated the hoax. Dawson had died in 1916. Very quickly, however, Piltdown became a synonym for phony. The England's claim to antiquity was cut short by several 100,000 years. Sinasabing alleged human missing link nung araw, napatunayan na it's a hoax. Pinagsama yung jawbone ng orangutan at saka ng tao to make it appear na parang merong resemblance na yung tao sa ape. Yun ang tinatawag nila kasing missing link nung araw eh. Na-disprove yan ng siyensya, no? Nalathala yan sa isa sa pinaka-prestigious magazine sa mundo, ang Time Magazine. Ngayon, nang mawala itong missing link na to, nakita nyo na ba yung link na sinasabi nyo? Can you give me information? Kasi, as much as you would want to be fair, I want also to be fair. At alam mo kapatid, yung sinasabi mo sa akin tungkol kanina na kailangan nag-aral muna ako bago sumagot sa'yo. Sana, ganun pala ang alam mo na hindi pa ako nag-aaral. Ba't ka naman nagtanong sa akin? Sino ba naman ang lalabas na may diferensya sa atin nun? Sabi mo, nag-aral muna sana ako bago ko nagtanong sa'yo. Alam mo, yung pinag-aaralan ng tao sa mundo, no? Ano nga yan napakaliit na bagay eh. Hanggang ngayon nga, hindi nyo pa natutuklasan kung paano paggawa ng buhok eh. Ako, alam ko na kung sino gumagawa ng buhok eh. Ang Diyos ang sabi niya, hindi ka makakagawa ng isang buhok na maputi o maitim. Which is a challenge up to now to humanity. Makakagawa ba kayo ng sinong ateista nagtagumpay makagawa ng buhok na isang maitim at maputing buhok? Wala naman eh. Sinong ateista nakapagsabi na ang mangyayari after 3,000 years ay ganito or ang mangyayari after 10,000 years ganito? Sa Biblia, meron akong mababasa no? Hindi pa natutuklasan ng siyensya, sinasabi na ng Biblia na ang mundo bilog. Nung araw, ang paniwala ng mga tao, ang mundo lapad. Pero sa Biblia, 2,600 years ago, nakasulat na ang mundo ay bilog. Mga information, gaya ng sabi ko sa iyo, foreknowledge that was introduced by somebody who knows. Somebody who knows.
even if the entire humanity do not know it yet, alam niya na. Alam mo, kung nag-aaral ka ng fairness, and justice, dapat consider mo sinasabi ko eh. Can it be done by evolution? Na malaman ng tao na ang mundo bilog 3,000 years ago. Hindi nga ganun ang paniwala ng tao eh. In fact, merong popular belief nung araw that the earth is the center of the universe. The very reason why isinabject ng Papa sa Roma si Galileo Galilei, isinabject sa investigasyon sa Inquisition, galit sila kay Galileo. Dahil ang paniwala ni Galileo, ang mundo hindi center of the universe. Ang paniwala ng Papa sa Roma, center of the universe, ang mundo. Ay, ibig ko lang sabihin, kapatid, sa Biblia kasi may impormasyon, kung tawagin ng Biblia, foreknowledge. Walang ganun sa evolution eh. A foreknowledge does not evolve. It is a knowledge ahead of evolution. Ngayon, kung sinasabi mo sa akin na ang evolution ay fact na, what are the facts to sustain the missing link ng evolution? Yung sinasabi mo na, hindi nyo kiniklaim na tayo descendants ng ape. Kasin tayo. Paano yun? Ano ibig mo sabihin na kasin tayo ng ape? Ha? Hindi ba pagkasin tayo, isa magulang natin? Di ba? Yung tatay yung natay mo at tatay ko galing sa iisa. Kaya tayo kasin. O ano ngayon yun? Ano ba yun? Is that an ignorant escape or is that an ignorant philosophy? Ha? Sabi mo, hindi nyo kiniklaim descendant tayo ng pero kasin tayo. Hindi ba yun lang ibig sabihin nun? Ano ba naman, niluloko mo yata ako ng harapan kapatid. Pag tayo magpinsan, pag nagpinsan tayo, iisa pinanggalingan natin. Di ba? Yung tatay mo at saka yung tatay ko, iisa pinanggalingan, kaya tayo magpinsan eh. O tayo, hindi tayo descendant, tapos magkasin tayo. Ano ba yon? Is that a play of words? Or are you talking to somebody who do not know the etymology of something? Huwag mo naman akong lokohin ng harapan sa harap ng maraming tao sa mundo, kapatid. Huwag mo naman akong ganyanin. Magkasin tayo, tapos hindi tayo descendant, pero magkasin tayo. Ganun na ibig sabihin mo. Mali yan, kapatid. Yan sinasabi mo, learn justice. Ha? Learn justice. Gaya sinasabi mo, gusto nyo, mag-justice lang. Ngayon, paano mo sasagutin sa akin na hindi tayo descendants ng ape, sabi mo, pero kasin tayo. Tatay nyo, yung tatay nung ape, saka yung tatay mo, magkamag-anak, galing sa iisa, kaya magkasin kayo nung ape. Paano mo ngayon papaliwanag sa akin yun? Sige nga, paliwanag mo, kapatid, bigyan kita oras. Brother Eli Soriano, bali, pinitigilan na ako ng mga kasama ko kasi alam nila na talagang mainitin talaga ulo ko eh. Pero, so, ganito po yan. Sir Eli Soriano, bali, nire-respeto po kayo bilang matanda. Pero, syempre po, i-defend ko lang po yung stand ko. Yung sinasabi nyo po na regarding kasin, kumbaga para po sa akin, napakababaw po. Hindi nyo, kumbaga, inisip nyo po ba kung ayun ba ay term lang or something? Kasi it means po na we are on the same branch dati. Kumbaga term lang po yun, na we are cousins of the chimpanzees. Kasi kaya ko po siyang i-defend. Kapatid, teka mo na. Magkaintindihan tayo. Huwag tayo maglulukuhan, Kasi alam mo, mahalaga oras ko, saka mahalaga rin siguro oras mo. Huwag mo sasabihin yung term. Sabi mo kasi sa akin, fact na eh. Tapos na sinasabi mo, term lang yun. Magsalita ka ng facts. Sabi mo, facts na yung evolution eh. Ang evolution po is a fact na. Tapos ngayon, mag-ano ka, pupunta ka sa terms. Unfair ka niyan. Kumbaga term lang po yun, na we are cousins of the chimpanzees. Unfair ka niyan. Unfair ka yan. Saka wag mo sasabihin, nagpipigil ka ng init ng ulo mo. Ilabas mo lahat ng init ng ulo mo. At wag mo akong iismulin. Pinagpapaon ako sa'yo, wag mo akong iismulin kasi sinasabi mong siyensya. Dahil, mas maraming refutable scientist na nasa side ko kaysa sa side mo.
Parang lumalabas, kayo lang ang naniniwala sa siyensya eh. Napakahusay na mga siyentipiko naniniwala sa Diyos. Oh? Hindi mo sasabihin sa akin 90%. Saan mo kinuha yung figure? 90% po ng mga scientists, kahit po i-search nyo po, na ang evolution po is a fact na. Is there any available figure that 90% of scientists do not believe in God? Baka magpakita ko sa iyo ng isang figure, matulala ka. Huwag ka magsasalita ng kasinungalingan sa programa ko. This is the most informative program in the United States of America. Tandaan mo yon. Kaya hindi ako papayag na magsalita ka ng kalokohan dito. 10% lang ang sabi mo, 90% ang nasa side nyo. Asan ang prueba mo? Anong publication, anong survey ang nakita mo para patunayan mo sa akin ngayon yan? Sige, bigay mo lang sa akin, kapatid. Huwag ka mag-escape na term lang. Huwag ganun. Brother Eli, sana po wala tayong taasan ng boses. Sana po, kasi ganito yan eh. Ako, pinipigilan ko din eh. Kumbaga, sige po, mahalaga po. Walang damage. Alam mo, walang damage na magagawa sa'yo kung tumaas ang boses ko. Unang-una, malayo ako, kaya kailangan ako tumaas ng boses. Dahil dito, minsan may mga panahon, di ko kayo marinig eh. Di ba? Kasi inaalala ko yung hindi ako marinig eh. Ikaw, hindi ko marinig kanina, kaya pinabating ko si kapatid na Daniel eh. Di ba? Walang problema, hindi ka naman masasaktan kung tumaas ang boses ko eh. Be fair. Natural sa tao yon. Kung naintindihan mo ang human hypothalamus and the function of the human brain, naiintindihan mo ba tumataas ang boses ko? At pag tumaas ang boses mo, maintindihan ko rin dahil nag-aral ako ng siyensya kahit kapiraso. Tandaan mo yun. Sige po, salamat na lang po. Pero kaya ko po talagang depensahan yung sarili ko. Kaya ko po iharap yung mga ebidensya. Kaya binibigyan kita ng panahon eh. Pakita mo sa akin, anong statistics ang sinasabi mo na 90% ng siyentipiko atheist? Hindi naniniwala sa Diyos. Saan mo nabasa yun? 90% po ng mga scientists, kahit po i-search nyo po, na ang evolution po is a fact na. Paano mo papaliwanag sa akin na ang magkasin hindi nanggaling sa isang, hindi descendant ng isa? At yun lang, humingi lang ko ng justice sa'yo kasi it seems to me parang niloloko mo kasi ko eh, kaya ganun eh. Kaya hiningi ko sa'yo yung justice. I think we should talk personally na lang po. Kasi po, madami po talaga akong kayang iharap. Ayoko naman po mapahiya po kayo doon sa mga taga-sunod nyo. Pero, gusto ko lang po sana masagot. Brad, kapatid, sige, pahiya mo ko kung kaya mo. Pahiya mo kung kaya mo, sige. I will allow you and I will not be hurt. Sige, sabihin mo, ayoko mapahiya kayo. Patunayan mo sa akin ngayon, na yung magkasin, hindi galing sa isang nag-descend sa isa. Tapos patunayan mo rin sa akin, yung sinasabi mo kanina na, yan fact na, at hindi na yan theory. At patunayan mo rin sa akin yung sinasabi mo na 90% ng mga scientificos atheist. 90% po ng mga scientists, kahit po i-search nyo po, na ang evolution po is a fact na. Saan mo kinuha yan? Kasi napapakinggan ng programa ko sa buong mundo, kapatid. I have to protect the prestige of my program. And I will not allow you to destroy it. Kahit na yung buong organisasyon ng lahat ng ateista sa buong mundo. Kaya patunayan mo sa akin sinasabi mo, I'm just asking for justice. In as much as you want to be fair, I also wanted to be fair. Asan yon? Saang statistic? Pwede mo ba akong bigyan? It's a video. So, hindi ko po siya mapapresent sa inyo dahil sabi nyo nga po, kulang ang oras nyo. So, at kumbaga, kawawa naman po yung ibang lugar. Do you mean to say that you just rely on a video? Without any title? Without any... Sabihin mo lang sa akin ng title and I will be looking for it. We have computers available to look for it now. Sino nag-release nun? Anong informasyon ang kinuhanan mo? Kung kahit video, papakita ko sa'yo ngayon. Ngayon din, promise ko sa'yo.
Malaki kasi ang ano na capacity nitong aming storage dito eh. Ha? Alam mo, lahat ng mga gusto naming ipakita na ipapakita namin through the storage system ng dating daan eh. Ito siguro pinakamalaking storage system ng all religious organization sa ating panahon eh. Nasa amin lahat. Kaya sabihin mo lang sa akin, anong title yun? Kung yun ay sinasabi mo na, yung 90% na yun na ang mga siyentipiko na 90% ay mga atheist, di naniniwala sa Diyos. Ayun. At saka yung mga iba pang sinabi mo, sabihin mo lang, lalabas namin sa computer. Basta, sabi mo, it's a video. Anong video? Video sa palengke? Video sa sine? Anong video yun? Hindi mo ba natandaan man lang kung ano yun? Eh, napaka-importanting depensa mo yan para sa paniniwala mo. Hindi mo ba natandaan? Eh, ako yung depensa ko, natatandaan ko yung sitas eh. Saan kukunin eh. Ayun. Kaya siguro, masasabi ko rin sa'yo, sana nag-aral ka muna bago ka nakipag-usap sa akin. Sige, sabihin mo lang sa akin ang video ngayon na sasabihin ko sa'yo. Alam mo kasi ganito, no? Meron akong impormasyon na hindi naman kasi ganun karami yung hindi naniniwala sa Diyos. Kaya kita kinu-question. Napakaraming mga siyentipiko, mga award-winning and Nobel scientists na naniniwala sa Diyos. Napakarami. Pero para sabihin mo na ang binibigay mo impresyon, pag ang tao nag-aral na ng siyensya, natuto na siya ng totoo. Ang totoong natutunan niya ay walang Diyos dahil 90% hindi naniniwala sa Diyos. That is shocking, no? For me, that is shocking. So I have to have evidence about that. Pakisabi mo lang ngayon na ilalabas namin. Our assistants here are able to do that. Hindi kasi po nasa shop po eh, nasa computer shop po eh. So ayoko naman po na maubos yung oras natin sa pagkuha ko lang doon sa video. Ano po? So, kasi po, if you're looking for evidence, Sir Eli, if you're looking for evidence, sana po. Brad, Yeah, excuse me po, brother, makasabat na lang po ako. Tinatanong lang po ni Brother Eli, at least hindi naman kayo pinapapunta na doon sa inyong video shop. Well, if it is your evidence, I suppose that you are aware of even the title of your evidence, ano man lang yung nakalagay doon sa ano ba yung pinagbatayan ninyo, ano ba yung ebidensya na yun na sinasabi ninyo, anong reference ba yan, Encyclopedia Britannica ba yan, anong edition ba yan, ano bang, ganun lang, and I suppose dahil sa kayo'y nag-aral at pinag-aralan ho ninyong mabuti yan, at yan ang inyong pinag-aaralang masusi, sigurado naman kung meron kayong kahit pamagat man lang noong sinasabi po ninyo na yan na ebidensya po ninyo. Please, go ahead. Isa-isahin ko lang po yung mga pwede nyo pong i-jot down, yung kumbaga pwede nyo pong panoorin pag po nasa bahay na po. Una po sa lahat, yung regarding po sa evolution, from BBC channel po yon si David Attenborough po, The Tree of Life. So, yun po yung regarding sa evolution. Yung regarding naman po sa mga scientists, makikita nyo po siya sa thinkingatheist.com. So, makikita nyo rin po lahat po doon ng mga evidences regarding po doon sa mga sinasabi ko. Kapatid, you are not answering my question. And you are not answering squarely and fairly. Bakit mo ako papupuntahin sa site ng mga atheists? Unfair yun. If you are going to a court of law and proving something that somebody denies or is denying, dapat kukuha ka ng evidence, hindi sa'yo mismo. Anong tawag dyan sa court of law? Ang tawag dyan, yon? Anong ebidensya na ang tawag doon? Self-serving. Self-serving yan, pag pinapunta mo ako sa site ng yung ang tinatanong ko lang naman sa'yo, simple lang naman asan yung sinasabi mong informasyon na 90% ng mga siyentipiko ay atheist, di naniniwala sa Diyos. Dahil nag-aral sila, kagalang-galang na sila, natutunan na nila lahat ng bagay, kaya di na sila naniniwala sa Diyos. Yun lang naman hinihingi ko sa'yo Ililitaw ko sa'yo kung anong video yung sinasabi mo. This very moment, lilitaw ko yun. Promise yun. Ano ba title nun? Asan ba yun? Nasa encyclopedia ba yun? Huwag mo ibigay sa akin yung site ng atheist. Self-serving yan. Hindi mo ba man lang natandaan yung title ng video na yun? O ano ba yung impormasyon yun? Baka yun
wakasan o kaya yun kung anong mang comics yun. Yun ang ibig namin sabihin sa'yo. Kasi nagsasalita ka sa isang religious program na multi-awarded, hindi ito nonsense religious program. At napapakinggan ka sa buong mundo. At saka yung sinasabi mo, kapatid, na magkaroon ako ng galang, unang-una, ikaw ang lumalapas tangan sa akin Tatawag ka pa ng sir, tawag mo sa akin sa Facebook, ogag Di ba? Sa Facebook, nilalagay mo, ogag ako ogag na Eli Soriano, sabi mo. Ganong kakalapas tangan. Yan ang natutunan mo sa pagiging walang Diyos. Tawag mo sa akin, ogag, nasa Facebook mo March 30 at 10:23 a.m. Sabi mo, ikaw ang parang bata, batang maligno, lagi kang nagsasalamin to. Ang bait ng Diyos mo, binigyan ka ng napaka, makalagay? Pakibasa mo na nga ang pinaglalagay niya sa Facebook, Sis Luz. Tapos, you will demand respect from me. Ikaw ang unang umano sa akin Ikaw ang unang lumapastangan sa akin, hindi naman kita nakakausap Tamo, yan ang gawa ng mga ateista. Kasi hindi naniniwala sa Diyos, walang respeto sa kapwa. Basahin mo rin nilagay niya sa Facebook. Po ang nakalagay po dito sa Facebook po niya, posted on Facebook, Jerome Almodovar, March 30 at 10:23 a.m. Ikaw ang parang bata, batang maligno. Lagi ka ba nagsasalamin, tol? Ang bait ng Diyos mo, binigyan ka ng nakakadiring pagmumukha na ultimo nanay mo, malamang hirap na hirap sabihin na pogi ka Uto-uto ka na, bobo ka pa, ignorante, at sama mo pang lalaki. Puro kasatsat, hindi mo naman kaya makipagkita. Yaan mo, pag lungwas ako, hahantingin kita. Pero huwag ka mag-alala, kakausapin lang naman kita. And I will prove to you that your God, your Jesus in your beloved Eli Ogag Soriano are nothing but fraud. Tingnan mo? Ogag pala ako, Patunayan mong ogag ako ngayon. Ganyan ang natutunan mo sa pagiging ateista mo, Wala kang galang sa kapwa mo, tapos magdidemand ka ng galang. Kami, tinanggap ka namin dyan. Baka pinamirienda ka pa dyan, Pero hindi ka namin ginagawa ng ganyan. Bakit sinabi mo akong ogag na, at sasabi mo sa akin, fraud ako. Bakit ako fraud? Anong ginawa kong masama sa'yo? Yan ang hirap sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Sabi kasi sa Biblia, pakinggan nyo mga kababayan, sa awit ganito nakasulat, 53:1. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Walang gumawa ng mabuti. Tamo, walang gagawing matino itong mga hindi naniniwala sa Diyos ayon sa Biblia. Anong fraud ko? Si Jesus fraud? Baka hindi mo kaya patunayan fraud si Jesus. Yan ang pagsasalita out of ignorance. Pumunta ka sa historya ng Rome, pinapatunayan ng Rome na Jesus is real, hindi fraud. Basahin natin. Inaamin ng Roman Empire na pinapatay nila si Jesus Sasabihin mo ngayong fraud? Basahin natin. Ayan, sa Roman History Annals, 1544. The Roman historian Tacitus wrote concerning the Great Fire of Rome in Book 15, chapter 44 of his Annals. Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus. Ang Roman history na nagsasabi niyan, Jesus suffered in the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus. Totoo bang may Pontius Pilato? Tingnan natin ang archaeology. Kung may Pontius Pilato talaga na nagparusa at nagpapako sa krus kay Kristo. Basahin mo, Sis Luz. Ito po isang nahukay noong Italian excavation
Ayan, in 1961, an Italian archaeologist discovered a limestone at Caesarea Maritima, Israel. On the face is a monumental inscription written in Latin, which is part of a larger dedication to Tiberius Caesar, which clearly says that it was from Pontius Pilate, prefect of Judea. Yung existence ni Pontius Pilate is undeniable because merong mga artifacts na nagsasabi na talagang siya is a Roman procurator. At inaamin ng isang historian na si Tacitus, Roman historian, na si Kristo namatay sa kamay ng isa sa ating mga prokurador na walang iba kundi si Poncio Pilato. Ngayon, so merong witness about Jesus outside the Bible, sa Roman history at saka sa archaeology. Ngayon, si Kristo rin ang nagsabi, render unto Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God. Referring to a coin. Natuklasan din ng archaeology, totoo palang merong coin na ganun, yung sinasabi sa Mateo. Pakilagay mo sa screen at pakibasa mo, Sis Luz. Opo, ito po yan. Yung nasa Biblia, in Matthew 22:21, it says, they say unto him, Caesar's. Then said he unto them, render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. Nakakuha po sila ngayon ng denaryo, silver coin. Yan. Silver denarius. Ito may mukha ng Cesar. Noong 31 BC to 14 AD, mayroon pong coin na Augustus Caesar ang nakalagay. Pero nung panahon ni Kristo, yun naman pong 14 to 37 AD, ang nagsisirculate noon ay yung coin bearing the name and the inscription of Tiberius Caesar. Yan po yan, silver denari. Yan, kaya yung sinasabi sa Mateo tungkol sa sinabi ni Kristo na merong coin na gano'n na ibigay nyo kay Cesar, yung kay Cesar, at sa Diyos, yung sa Diyos. So yan authenticated and affirmed by physical evidence. Yung coin mismo at saka yung existence ni Pontius Pilate nagpapatunay na si Jesus ay hindi fraud, kapatid. Hindi fraud si Jesus. To accuse Jesus as a fraud and me as a fraud, ano tutol mo sa akin? Ako ba fraud? Tao rin naman ako eh. Kung may utak ka, may utak din ako. Oh. At kung paniwala mo naman wala akong utak, ba't naman nakikipag-usap ka sa akin? Di ba ganon? Sabi nga ng Tagalog, ang pumatol sa wala, ulol ang kanyang kamukha eh. Hindi ogag lang, ulol. O, di ba? Ngayon, paano mo sasabihin ngayon na ako'y fraud, si Jesus ay fraud? Anong science ang gagamitin mo para i-disprove mo ang existence of Jesus? At sabihin mong fraud. Diba? Sana learn to be just equitable. Mag-aral kayo mga ateista, mag-aral kayo ng pagiging equitable. Huwag kayong masyadong akala nyo napakagagaling nyo na kasi. Yan ang pinaka hindi ko gusto sa mga ateista, lahat ng nakausap ko ateista. Akala nila ang gagaling na nila. Ganun pa man, we are giving you the benefit of the doubt. Ba't mo sinasabing ako fraud at si Jesus ay fraud? Sa anong punto, kapatid? Regarding po sa being fraud, unahin po natin si Jesus Christ. So si Jesus Christ po, yung tinatawag nilang Christus, is just a term. Pinag-aralan po din namin. It means the Savior or the Benointed One. So, ayun po yun. Yung, hindi siya nag-refer sa talagang tao. Kasi po yung mismong, yung Jesus Christ po na yun, hindi lang po siya, yung Messiah, sa panahon po na yun. At may mas nauna pa po sa kanyang Messiah around maybe 10,000 BC, mga ganun po. Kung napag-aralan nyo rin po si Horus, yung makikita nyo po yung pagkakapareho po ng storya ni Horus tsaka po ni Jesus Christ. So, yung tungkol naman po dun sa existence po ni God, kasi po parang naghahanap lang kayo ng butas sa akin eh. So, sige po. Yung pong Shroud of Turin, napatunayan din naman po mali.
nasa inyo, na mali. At ayun yung pinapaniwalaan nyo na parang pruweba na nag-exist si God. Tinan mo, sabi ko nga sa'yo kapatid, I will not allow you to destroy my reputation. Wag mo akong iaakusahan ng hindi ka Sabi pala, nag-aral ka muna bago nakipag-usap sa akin eh. Hindi ako naniniwala sa Shroud of Turin, yung Papa sa Roma naniniwala ron, for your information, Bakit mo ako idadamay doon? Para sabihin mo ako fraud? Hindi ako naniniwala ron eh. Pinapatunayan ko nga sa programa ko na hindi totoo yung Shroud of Turin na yun eh. At yung sinasabi mo na si Jesus eh hindi tao, So si Jesus Christ po, yung tinatawag nilang Christus, is just a term. Pinag-aralan po din namin. It means the Savior or the Benointed One. So, ayun po yun. Yung, hindi siya nag-refer sa talagang tao. paano ipapapatay ni Poncio Pilato yung ideya? Meron ba ipapapako sa krus na ideya at sasabihin ngayon ni ano ba naman yung ginagawa mo? Are you playing with words? Or are you trying to pull people around you? Ha? Sinasabi ko na nga sa'yo, binasa na nga eh. Sinabi na ni Tacitus Roman historian, na merong isang Kristo na naging leader ng isang grupo na kung tawagin Kristiyano, kung naintindihan mo yung binasa kanina, na ipinako sa cross of one in the hands of one of our procurators, Pontius Pilate. Tapos pinatunayan ko sa iyo yung existence ni Pontius Pilate sa isang natuklasang bato o na may inscription na talagang si Pontius Pilate ay prokurador Romano. Tapos meron talagang Cesar. Tapos itong si Cesar at saka si Poncio Pilato sa kanilang order ang nagpapako kay Kristo sa krus. Sasabihin mo parang lumalabas si Kristo hindi person kundi siya parang ideya lang. Sino paniniwalain mo nun? Hindi ka naniniwala talaga sa ebidensya, di ba? Lalabas kung ano na lang yung gusto mong paniwalaan, yun lang ang papaniwalaan mo. Di ka naniniwala dun sa nakitang fragment ng bato na meron talagang Pontius Pilate, at di ka naniniwala dun sa Roman history na sinulat ng respectable na historian na talaga merong isang Kristong pinako nila sa krus. Ang ibig mong palitawin, para bang sabi-sabi, ideya, pinako sa krus. Pinako sa krus. Roman Empire nagpapako sa krus ng ideya. Ang Roman Empire nagpapako sa krus ng kriminal, ng condemned criminal. Kung nag-aral ka ng konting istorya, the capital punishment of the Roman Empire is to hang a person on the cross sa isang punong kahoy. Yan ang istorya. Sana nag-aral ka rin yan para kumpleto pagka-ateista mo, kapatid. Salamat sa'yo anyway. Siguro wala naman pupuntahan masyado itong ating kung pagka ganun ang sasagot mo. Ideya mo lang na parang si Kristo hindi totoo nangyari, hindi fraud si Kristo dahil yan sabi-sabi lang. Eto, babasahin ko lang itong isa pang sinabi mo, Nung March 30, 10:33 a.m., pakibasa mo nga, Sis Luz. Eto po. March 30 at 10:33 a.m. End of the line, boy. Like what Mr. Lopez said, we've already done our part, Mr. Edwin Anay. And all dating daan, JIL, Iglesia ni Cristo, etc., especially Mr. Eli Bopol Soriano, you were all the same, founded by myths and fables. And all that I can say is that kind of thinking is a disgrace to human species. I beg to disagree. We do not cause disgrace to human species. We are pro-humans. Kaya nga nagpapakain kami kahit kaaway namin At uulitin ko sa iyo kapatid, hindi ako bopol Tatandaan mo, I will dream of a day na makakausap ko yung nagtuturo sa iyo. Papatunayan ko yung nagturo sa iyo ang bopol. Thank you. Ayan, at para malaman din natin yung term na pati pinsan. O ano ba ibig sabihin ng magpinsan? O, ayan, konting lugaw lang po siguro sa ulo yan. Kailangan natin para, sabi nyo? Especially si Eli Bopols, siguro hindi rin naman kayo matutuwa kung sasabihin naman natin, ano pangalan ninyo? Jerome,
Ogag ang ilagay namin sa inyo. Ano ang apelido? Almodovar. Hindi rin masiguro kayo matutuwa kung sasabihin namin yun. O kaya, sabihin namin Jerome Odaratnat o kung ano sasabihin namin sa inyo. Diba? You're naming names. Hindi naman din siguro fair yung ganon. Dahil, at para ikatwiran ninyo kasi may kausap kayong iba, hindi lang yun. Meron pa kayong ibang mga sinasabi. Siguro nga po, kailangan lang din natin ng konting modo. Ayan. At anyways, pwede po kayong ano muna kayo dyan. Kain muna po kayo at meron po tayo dyan pagkain inihahanda at meron pong kahit na konti man lang makapagdagdag po ng asukal sa utak.